Pakinggan po natin itong mga sasabihin ni Atty. Topacio. At ito rin ang sinasabi ko madalas, matagal na. Okay? Mga ilang araw na o ilang linggo ko nang sinasabi ito. At ngayon, sinasabi din ni Topacio. Diyan pa lang, makikita nyo, iisa ang puntirya nila. Pakinggan po nating mabuti ito, ha? Walang kongresista na kaalyado ng pamahalaan ang tinawit. Ang idinadawit, yan, si Joel Villanueva at kamakailan lamang si Senator Bong Revilla. Yan yung sinasabi ko, di ba? Bakit yung mga congressman, nakaalyado nila na maraming ghost projects, hindi na ano? Ang pinag-initan si Villanueva, ayun, kino-confirm. Hindi lang ako nagsasabi niyan. Ngayon, sinabi na rin. Okay. Ngayon, baka sabihin nyo, ngayon pinagtatanggol ko si Senator Bong. Alam nyo yan. Noong eleksyon, lagi nating sinasabi, Senator Bong, yung pagka-acquit mo, parang sinasabi yata nung Sandigan Bayan, ibalik mo yung pera, ba't hindi mo pa binabalik? Pero acquitted siya ron. Opo. We acknowledge that as officers of the court. Yan, tatandaan po natin, acquitted si Bong Revilla yung nakaraang kaso. Ulitin ko, acquitted po. Si Atty. Topacio din ang nagsabi. Sinabi din po natin yan. Bakit po importante? Tuloy. Pag acquitted ng korte, katulad nung si Hubert Webb, patagal kong pinaglaban yon. Pero nung na-acquit siya, sinabi ko, in public, nung tinanong ako ni Karen Davila, guilty ba or innocent si Hubert Webb? Ang sabi ko, I am an officer of the court. Pag sinabi ng korte, inosente, inosente. Kaya, naging magkaibigan kami ron ni Pinky Webb kasi parehas daw ako. Ako parehas. Sinabi ko, yung matagal nang nanonood sa akin before, di ba? Ako, ang habol ko talaga laging due process. Padaanin sa tamang paraan. Kaya lang, kawawa ito si Hubert Webb kasi nakulong to. Ang tagal nakulong, taon. Binata, matanda na nung lumabas. Tapos acquitted. Diba? Nagsayang ng oras sa ano. Bakit? Napag-initan. Alam naman natin napag-initan yun. Ganito nangyayari ngayon. Noon, sinasabi natin kay Senator Bong, ba't hindi mo isole? Di ba? Opo. Of course, may ibang interpretasyon yung abogado niya. Pero, hindi po tayo, never po tayong naging defender ni Senator Bong or apologist ni Senator Bong. So, palagay ko, may kredibilidad naman ako kung magsasalita ako rito sapagkat ito ay objective. Opo. Kasi, nagulat ako eh. Ang nakaturo sa kay Martin, yung flood control, nakaturo diretso sa palasyo, although laging pinipigil ni Ping Lacson. Eh bakit ang naputukan? Si Bong Revilla. Gusto mo malaman bakit si Bong Revilla naputukan ni Pinky? Kasi ang tinuturo, ang tinuturo, si Bongbong. Ang tinuturo, si Tambi. Pero ang pinutukan, si Bong Revilla. Sa tingin ninyo, bakit si Bong Revilla ang pinutukan ni Pinky Lacson? Bakit? Bakit? Sa tingin nyo, bakit? Sige, lagay nyo sa comment section. Bakit sa tingin ninyo? Pogi kaya pinutukan. Pogi kaya pinutukan ni Pinky Lacson. Hala ka naman putukan mo yung pangit. Di ba? Hindi, di ba? I mean kasi, kung magda-divert ka lang, doon mo na iputok. Doon sa sikat. Doon sa pogi. Sikat na, pogi pa. Di pag-uusapan nga naman. Successful sila. Kaya pinutukan ni Pinky Lacson. Si Bong Revilla dahil pogi. Ang hirap kaya ako ayoko maging pogi. Pilingero ka, Kotsoli ha. Si Joel Villanueva. Bakit yun ang nadimanda? Yun ang nagtataka ako. Di ba, tinanong ko kanina, bakit? Sabi ko, rhetorical question yan. Alam natin, mga kasama, kung bakit pinagtatakpan po nila yung mga kasalukuyang nakaupo, nakaalyado nila. Mismo. Yan ang totoo dyan. Di ba? Ilang beses ko nang sinabi yan. Ang punto ko parati, lahat ng diversion, kontrahin natin.
dapat laging papunta kay Tambi at kay Bongbong Marcos. Lahat ng diversion, wag nating pag-usapan. Wag niyong suportahan. Yung mga vloggers na dinadivert, mahahalata ninyo ang vloggers na nagdadivert. Iiwasan yan si Tambi. Iiwasan yan si Bongbong. With evidence. Oo, na iba ang kanilang pine-persecute at ginagamit nila yung weaponized na DOJ na bendalo para ilihis ang usapin. Di ba? May nagbiro nga. Ang sabi namin, ang ipakulong si Bongbong. Ba't si Bong ang pinakulong? Oh my Nahati yata sa halip na Bongbong, Bong. Oh my God. Although strictly speaking, syempre, hindi naman natin pwedeng pakulong yung presidente. May immunity yon. Pero, okay na sana kung parehas lamang ang laban. Talaga namang pwede mag-imbestiga ang ombudsman, ang DOJ. Pero, alam nyo, etong ginawa kay Senator Bong, this time around, ipagtatanggol natin siya. Bakit? Kasi mali ang ginawa sa kanya. Kita nyo, inobserbahan ko ako naman siyempre, abogado tayo. Lagi tayo nag-o-observe ng mga bagay-bagay. Unang-una, noong unang lumabas yung charge na yan, yung malversation sa DOJ, hindi naman kasama si Senator Bong Yeah. Yung unang-unang demanda, hindi siya kasama. Yan yung sinasabi natin. Pabago-bago tong Bernardo na ito. Anong tawag dyan? Hinog sa pilit. Hindi naman kasama si Bong Si Bong Revilla. Tapos, nag-iba ang kwento. Diba? Bendalo na bendalo. Oo, wala siya ron sa pangalan ng mga respondents. Yung tungkol sa flood control. Ang baboy nyo. Kasar ako. Ang baboy nitong gobyerno natin. Wala siya dun, Dapat magalit na ang taong bayan dito. Wala siya dun. Bakit nilagay? Ang baboy nitong gobyerno. Bigla na lamang, may nag-file yung complainants ng supplemental complaint. This time, in-include na si dating Senador Bong Revilla. So, magulo yun. Kasi dapat yun, complaint, di ba? Opo. Yun lang, kung gusto mong may iba, mag-file ka ng separate case. Yun, yung sinasabi ko, daanin sa tamang proseso. Kung gusto mong iba, di ibang kaso. Parang hindi abogado tong mga ito Itong humabol kay Bong Revilla, parang abogadong bugok. Oo. Anyway, alam nyo naman dyan sa DOJ, lahat na lamang dyan pwede. Di ba? Yun ang masakit. Katulad nung kay Tebes, di ba? Pine-persecute nila. Meron ba naman iniimbestigahan pa lang, sinasabi na ng Secretary of Justice, may kasalanan. Pagkatapos, iniimbestigahan pa lang, may nagsasalita na, mga sa Pasko, may makukulong, mga ganon, mga big fish. Hindi naman itong big fish na hinihintay ng taong bayan Pagkatapos, ang nakakatawa doon sa supplemental complaint, hindi na nga katakataka, hindi lang yung katakataka biglang isinama. Ang basihan ng testimonya ng supplemental complaint na motion to include additional respondents ni hindi nga dapat yun amended complaint kung magdadagdag ka. Opo. Magulo. Pero alam niyo naman anything goes. Weaponized ng DOJ. Wala nang integridad yung Yan, pagka napagtripan ka. Hindi ako nagsasabi niyan siya. Pero nabanggit na natin niya ilang beses din. institusyon na yan. Paano yun? Ang basihan nung motion to include ay testimonya ng isang tao lamang, si Yusek Bernardo ng DPWH. Anong kabuluhan na isang tao lamang ang nagsasabi na may kasalanan
ang isang tao. Meron pong doktrina sa batas na tinatawag na res inter alios acta. Ipaliliwanag ko. At yan po ay doktrinal doon sa kaso sa Korte Suprema na Tamargo. Yung Tamargo case. Oh, Yan. yes, yes. Anong ibig sabihin itong res inter alios acta? The acts of the confessor binds only himself. Yung umamin ng kasalanan, kung walang ibang ebidensya other than yung sinasabi niya, Opo. ay hindi pwedeng magdawit sa ibang tao. Yon. So ano, di ba, ilang beses ko na rin binanggit ang kay Bernardo. Okay? Ito pinaliwanag ng mabuti ni Topacio, Attorney Topacio. Iisa lang nagturo kay Bong Revilla. Ito lang si Bernardo. Hindi talaga credible eh. So kung ikaw ay may kasalanan, so magnanakaw si Bernardo, may kasalanan ka at wala kang ebidensya kay Revilla. Ang ebidensya mo lang ay salita mo, hindi po pwede yun. Kasi pwede kang magturo na magturo eh. Wala ka namang ipapakitang ebidensya. So ililigtas mo lang yung sarili mo. Anong ginawa? Niligtas niya yung sarili niya para maging state witness. Ang nakakapagtaka, bakit pinayagan siya maging state witness? Eh alam namang hindi credible. Alam namang walang ebidensya kung hindi yung dakdak niya lang. Bigyan natin ng example kung bakit ganon ang doktrina ng batas. Oh, sige. Halimbawa, may pumatay kay Ralph Recto. Halimbawa lang. Mawawala na yung tax. Yung VAT. Oo, halimbawa lang. Hindi naman, Ah. for the sake of example lamang. Lumabas si Victor Salonga. Ayan, nandito. Sa studio natin. Ayan, gandang lalaki. Oh. Pumunta siya sa pulis. Hindi yung nasa ilalim ng tulay, ha? Siyempre, nasa presinto. Tapos, Di ba naman yung may pulis sa ilalim ng tulay? Ano? tulay. Pumunta sa pulis, sasabihin niya, Ah, mga bossing, ako ang pumatay kay Ralph Recto. Hello? Ito ang baril na ginamit ko. Check niyo yung ballistics. Ako ang gumawa. Ganito ang ginawa ko. Tinanong ng pulis, bakit mo ginawa yan? Oh. Binayaran ako ni Attorney Topacio ng 250,000. Oh, Yun ba ay sufficient evidence para madawit ako? Hindi po. Bakit? Binanggit Kasi, mo eh. napakadali para sa isang tao na sabihin, inutusan po ako. State witness na ako. Ang mananagot yung tao. Hindi mo nga alam kung may kinalaman yun o hindi eh. Ayun. Diba? Delikado yon. Yung pinapakita ni Attorney Topacio, delikado yun eh. Pwede ka magtuturo para iligtas mo lang yung sarili mo. Delikado yon. Kaya prinoteksyonan yan ng batas. But all the more, mas delikado yon sa klase ng gobyerno natin dahil iwe-weaponize yun. Kaya nasa batas yan, dapat yan sinusunod. Hindi yan suggestion. Dapat sundin yan ng gobyerno natin. Hindi eh. Those are the acts of a third person. Okay. Yung kanyang pagkumpisal na siya ang pumatay, sabit siya ron. Yan. Okay. Pero yung sinasabi niyang inutusan ako, hindi siya, Pwede. hindi maaring ebidensya yon laban doon sa tao na itinuro. Kung walang ibang ebidensya, dito kay Senator Bong, tinitignan ko yung mga pangyayari, wala namang ibang nagsasabi Puro na Diba? Puro ganun lang. si Senator Bong Revilla ang may kinalaman doon sa sinasabing anomalya. Kung may anomalya man doon sa flood control project. Yan. Oo. Ngayon, yun ang doctrine ng Res Inter Alios Acta. Bakit pinaniwalaan ng ating DOJ? Agad-agad? Ginawa rin nila yan kay Tevez. Okay. Res Inter Alios Acta. Wala namang nagsasabi kundi isang tao, naniwala agad sila. Mali po yun. Pangalawa, may sinasabi si Yusek Bernardo, binigyan daw niya ng pera in the form of advances.
si Senator Revilla. Oh. Bukod sa hindi po admissible ngayon, yung sinabi niya kasi nga yung res inter alios Opo. acta. Pagpalagay na natin, for the sake of argument lang, hindi natin sinasabing totoo. Opo. Pagpalagay na lamang for academic reasons na oo, tumanggap nga. Hmm. Ito ang gravamen ng krimen ng malversation of public funds. Public funds ba yon? Hindi po. Kung nanggaling mismo yon kay Yusek Bernardo, pagpalagay na natin. Ay, hindi. Na binigyan nga at tumanggap nga. Public funds ba yon? Kasi sinabi advances wala pang proyekto Hmm. Paano naging malversation of public funds? Wala pa. Di ba? Hmm. If ever, kung totoo man yon at kung mapapatunayan yon, bribery. Bakit malversation? Bakit pinilit nila na malversation? Gusto nilang may maikulong na malaking pangalan? Bong Revilla, dating senador nga naman yan. Artista, magandang lalaki. Di ba yan yung sinasabi ko? For how many days yan yung sinasabi ko? Ang pinapatukuyan dito ni Atty. Topacio, hindi dapat yung kanyang kaso, kung totoo man, okay, na binigyan siya ng pera, yung kasong isasampa sa kanya mali. Ibig sabihin, hindi siya dapat nakakulong. Di ba ginawa rin nila yan kay Tebes? Pinilit nila yung treason o rebellion para kulong. Yan ang style So, ginagawa talagang fall guy ito si si Bong Revilla. Dahil nangako sila ng kulong, meron silang kailangan ipatupad, napag-initan, artista, kalaban sa politika, pogi, maingay yan. Na-divert. Kunwari meron silang ginagawa. Kaya hindi tayo papayag. Uulitin ko, paulit-ulit, huwag tayong papayag sa kahit na anong diversion. Alam mo, malayong kamag-anak ko pa nga yan. Kita mo, hindi ba medyo hawig ako ni Kuya Bong? Anyway, para malihis yung usapan sa Martin Romualdez, Palacio, di ba may sinasabing Lisa Marcos, SAP, ES, yun. Nililihis nila yon. Yun ang ginagawa ni Rito. Kahit malabong usapin ay pinilit nila. Pangalawa, may MR pa pala ito. May MR. Anong sabihin MR? Motion for reconsideration. Okay. Sinabi na ng Supreme Court, yung pag-file ng MR is part of due process. Oo, doktrina na yan. Okay. May mga kaso na ako na invalidate yung information dahil may pending ER final sa court. Oo. Bakit final agad sa court at biglang nag-issue ng warrant? Yun ang mga kinakataka ko rito Ayun. Diba? Yun May MR pa. Bakit nagka-warrant agad? Obviously, napagtripan ito ng kalaban sa politika. Napagtripan lang talaga to si Bong Revilla. Kahit sa among tingnang anggulo, kahit magtanong kayo sa ibang abogado, napagtripan. Ito yan. Kaya inaano natin yan kasi maraming susunod. Marami pang isusunod sa ginawa kay Bong Revilla. At lagi nating sasabihin, di ba? We told you so. Ganyan ang gagawin. Oo, mahirap talaga sa isang gobyernong bendalo. Pero attorney, wala sa batas ba yan ginawa nila? Magulo nga, kita mo nga yung elements Malversation of public funds. Hindi naman public funds. Assuming totoo Number 2, res inter alios acta. Hindi nila sinunod yung doctrine na yun. Number 3, may pending motion. Bakit biglang inisyuhan ng warrant? Ang daming weird dito Alam mo, isa pa, ako malikot ang aking isipan sapagkat yung tatay ko politiko rin Opo. Yung aking father ay naging provincial board member ng Cavite noong ang gobernador ay tatay ni Boying at ni John Vic, si Johnny Rimulya, si Tito Dati na Johnny. rin sila doon. Oo. Alam mo, yung politics sa Cavite,
ang basically nagsishare ng power dyan ay mga Remulla at mga Revilla. So, ang Sila. vice governor, di ba? Opo. Revilla. May board member na Revilla. May mayor na Revilla sa Oo. Bacoor, di ba? Mm-mm. May mga congressmen, 3 yata o 2. Kung ako hindi nagkakamali, ako'y tama. No? Na mga Revilla. Aha. Baka naman political power play ito. Oo. Mm. Posible. Baka gustong pahinain ng mga Remulla, mga Revilla para they do not have to share power para Hindi ko na po uulitin. Kasi nasabi ko na yan dati. Diba? kanila na, monopoly na nila ang political power sa Cavite. Ako, iniisip ko rin yan eh. That will come. Ngayon naman, si Joel Villanueva naman, iyan pong lahat ng pattern na yan, yung mga malabong pagpakulong kay Senator Bong Revilla, yung pag-charge kay Joel Villanueva, at yung pagproteksyon ni Ping sa Malacanang at kay Martin Romualdez. Kita nyo naman, Hindi lang ha, pati si Chis Escudero. Pinag-initan dahil tinuro si Tambi. hindi pa tapos ang investigasyon. Mhm. Meron na agad siyang conclusion, walang ebidensya labang kay Martin Romualdez, walang ebidensya sa ganito, sa ganon. Ang mga tanong ni Marcoleta sa witnesses, siya ang sumasagot. Bago, galit na galit sila sa Minority Report. Mm-mm. Nakakabastos daw. Dapat daw diretso sa basurahan. Sinong hindi mabibwisit kung kitang-kita mo naman ang direksyon ng takbo ng investigasyon ng Blue Ribbon? Mm-mm. Pinoproteksyon na yung mga malalaking isda, Mm. obvious na obvious, ginugulo pa yung usapin sa pamamagitan ng pag-persecute sa mga ibang tao na hindi naman siya yung tinutumbok nitong flood control na ito. Ayan ang tinutumbok niya ni. Yung Kaya po, marami pa tayong ilalabas na baho. Tandaan po ninyo ito. Kasi nakikita natin yung diversion nila. May mga bubwit tayo, sinasabi ko sa inyo. Marami pa tayong ilalabas dito kay Bernardo. At kung paano nila minamanipula, hindi lang ito kay Bernardo pati doon sa iba pa. Yung sindikato na yan, ipilit nilang ilalayo. ating speaker dahil sa insertion, di ba? Meron na ngang kaso sa Korte Suprema, meron na kaming pending case sa Ombudsman, di ba? O opo. si Saldico. Yung ibang naging sa APRO, di ba? Ang dami-dami. Yung mga kontratista na mga congressmen, ano na nangyari? Yan ang puntahan ninyo, yung mga congressman. Sila yung talagang contractor eh. Parang nakakainis, no? Yung gumagawa ng mabuti, nakakulong. Yung nag-addict, laya. Pambihirang buhay ito. Yung nagnakaw, laya. Yung gumagawa ng mabuti, nakakulong. Play na. Kontratista na dali nyo. Okay naman kung talagang may kasalanan, Mm-mm. pero yung mga sinasabi nyong malalaking isa, sinasabi nga, mga pandaka pigmeya ang nakuha Yung mga maliliit, meron namang mga tamban, medyo malalaki, pero yung mga balyena at Wala. mga pating, wala. Ay.